Hello sa atin mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ito po ay nabasa ko lang na bagong executive order ni Isko Moreno sa Manila. Ito ay na-curious ako dahil nung bata ako, meron ito lagi yung executive order number 2 na strictly enforce the 10 p.m. 4 a.m. curfew for minors age 17 years old and below. Ito ay magandang executive order. Sana lahat ng lugar sa buong Pilipinas ay magkaroon nito. Alam nyo ba, ito ay maganda kasi unang-una, may iwasan natin ang mga bagay na di ka nais-nais sa ating mga anak. At ilayo sila sa mga hindi magandang bagay na nangyayari sa ganitong oras ng oras ng gabi. Meron din ako dati nung kabataan ko, mga kabataan, makikita mo dyan sa court, pag walang ganitong curfew, gabing-gabi, nagiinuman, naninigarilyo, at gumagawa ng alam nyo na yung isa pang masamang bagay. Minsan mga nagnanakaw, nagda-drugs, isa yan. Pag wala nitong curfew na yan, at least meron gabay yung mga nanay at tatay at mga magulang na meron silang susunding executive order na ganito. Dahil ang mga bata, mapupusok yan. Hindi mo alam kung anong ginagawa niyan pag ganitong oras. At dapat naman talaga ang magulang ang siyang mismong unang gagabay sa kanilang mga anak. Pero pag meron nito, at least yung mga magulang matatakot din. Kasi hindi nila iisipin nila sila magkaka-fine din pag hindi nila sinunod ng batas na ito. So another kind of executive order, itong number 1, all official and employees of the City of Manila to be model of good manners and right conduct. Hindi lang dito, dapat sa buong Pilipinas, itong executive number 1 na yan, order. Kasi alam nyo, pag pupunta ka sa barangay, o kaya sa mga city hall, minsan yung mga empleyado doon hindi okay kasi masasama rin ang mga ugali. May mga bastos din ng mga empleyado, pero hindi lahat. Hindi lahat majority na masama ugali. Meron din mababait. Dapat talaga sundin ganito kasi maganda yan. So yung mga tao, imbes na matakot na pumunta sa mga munisipyo, sa city hall, mas gugustuhin nila kung ang mga tao doon ay mababait, very polite, maganda kausap, mabait kausap, tutulungan ka nila, i-guide ka nila, okay na okay yan, pabor na pabor ako dyan. Ayan ay napakagandang mga executive order. Sana lahat ng bansa sa buong Pilipinas ganito ang ginagawa nila. Meron din ako nakita rito, yung number 3, directing all barangay official to lead the simultaneous declogging of canals, esteros, and cleaning of streets starting July 5 and every Saturday. Kagaya nito, dahil masyadong maraming basura, alam nyo rito sa Europa, ang basura nila ay napaka-smooth, napakaganda, napaka-organized. Ang bote, ang papel, mga plastic bottles, meron segregation na tinatawag. Nakahiwalay yun lahat. Meron nakalagay. Papel, bottles, plastics, tapos yung mga use waste product naka-separate. So, meron silang time, interval, na nagko-collect ng ganitong klaseng basura. Now, sana rin ipatupad dyan sa Pilipinas yung tinatawag na yung bottle, lalagyan ng price na ilalaglag mo sa machine at pagkakaperahan mo, magkakaroon ka ng pera kung how much bottle you insert on that machine. Meron dito sa Europa. So lahat ng mga tao rito organized kasi imbis na itapon nila basta-basta yung bottle, may nakalagay doon 50 or 1 euro. Kukunin nila yung bottle, iipunin nila, tapos pupunta sila dun sa machine, ilalaglag nila isa-isa. Napa-organize, walang kalat. Napakaganda. Napakagandang sundin. So, itong mga executive na to ay napakaganda. Pinakagusto ko talaga yung number 2.
yung curfew. Napaka-the best yan. Malaking may tutulong din sa mga magulang na hindi nila pabayaan ang kanilang mga anak at mag-guide na hindi mapunta kung saan-saan. I salute you, Isko Moreno, for doing this kind of job. I hope that all officials in the Philippines will be a good role model ng ginawa mong mga executive at sundin yung yapak mo ang ginagawa. God bless you at salamat, kabayan. Bye-bye.